Ayan, isa pong kilalang German market analyst ang nagsabi na sa XRP ay malapit na pong magkaroon ng malaking breakout. Ayon sa kanya, ang breakout zone ay malinaw po sa itaas ng $3.40 at kapag ito po ay na-clear, maaari raw umakyat si XRP malapit sa bagong all-time high sa $3.90. Ipinakita po niya sa kanyang video ang eksaktong mga level na dapat pong mabasag para tuluyang maging bullish ang galaw ni XRP. Ayan, meron po siyang video dito pero ayan, hindi na po natin panunoorin yan. Ayan, at papaliwanag na lamang po natin. Yan, ipinaliwanag po ng analyst dito na ang setup ay malinaw po sa daily at saka weekly charts. Sinabi po niya na si XRP ay dapat makalagpas sa presyong $3.40 at umakyat po sa $3.50 pagkatapos ay gumawa ng bagong all-time high. Ayon sa kanya, ang bagong high na ito ang magiging confirmation na nagsimula na po ang mas malakas na momentum pataas. Kaya ang market impact po dito ay kung magawa nga ito ni XRP, posibleng makakita po tayo ng mabilis na pagtaas ng presyo dahil marami pong traders ang papasok kapag nakita po or nagpakita po ang breakout confirmation. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng risk management? Ayan, napakahalaga po ng risk management. Binanggit po ng analyst na napakahalaga pa rin ang pagbantay sa mga support levels. Sinabi niya na kung bumagsak po si XRP sa ilalim ng $2.90 at hindi po siya makagawa ng panibagong higher high, sinyalis ito ng trend reversal pababa. Kaya para po sa mga traders, dapat ay laging may stop loss po tayo para hindi po tayo maipit kapag bumagsak ang presyo. Yan po ay para sa mga traders. Yan sa pagdating po sa market impact, ang pag-alam po sa mga support levels ay nagbibigay protection sa kapital at nagbibigay po ng alerto sa atin kung kailan po tayo dapat lumabas sa trade bago po lumala ang pagbagsak. Ayan, pero sa mamaya ko pa papaliwanag. Ano po ang kasalukuyang market context ni XRP? Sa ngayon, nasa $3.02 ang presyo po ni XRP. Ang kanyang galaw ay apektado pa rin ng mas malawak na kondisyon ng crypto market. Kasama na po ang global economic indicators at mga desisyon ng central banks. Ang liquidity at investor sentiment ang magiging susi kung may sapat na lakas sa XRP para mabasag ang $3.40 to $3.50 na resistance zone. Sa market impact, kung maganda po ang sentiment at mataas po ang liquidity, mas malaki po ang tsansa na magkaroon ng breakout. Pero kung mahina po ang demand, maaaring manatiling sideways sa XRP. Ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst? Maraming independent analysts ang nakakita rin ng kaparehong chart patterns para kay XRP. Nakita po nila ang ascending triangle formations at signals mula sa mga moving averages. Karamihan po ay naniniwalang critical ang $3.05 at saka $2.70 bilang support levels. Ang daily close po sa itaas ng $3.40 to $3.50 na may malakas na volume ay makapagpapatibay po sa posibilidad ng pag-akyat hanggang $3.90 or mas mataas pa. Kaya sa market impact, kung marami pong analyst ang nagkakaisa sa parehong setup, tumataas po ang kumpiyansa ng market na may tunay na breakout na paparating. Ngayon ay bakit po balance ang outlook ng mga analyst? Sinabi po ng German analyst na ang kanyang view or pananaw ay hindi po garantiya kundi probability lamang. Kaya't mahalagang bantayan po natin ang mga price levels at panatilihin po natin ang disiplina sa ating risk management. Ang kanyang checklist ay simple at yan po ay ang i-monitor ang close sa itaas ng $3.40 at hintayin po ang breakout sa $3.50 at saka panatilihin ang panatilihin pong tight or mahigpit ang ating stop loss sa ilalim ng critical support zones. Kaya sa market impact, ang ganito pong structured approach ay
nakatutulong para maiwasan po ang panic buying or panic selling at manatiling kalmado kahit volatile po ang market. Yan ang aking opinion po rito. Ay maganda po ang pagkaka-explain ng German analyst sa kanyang analysis dito. Kung ma-break po ni XRP ang $3.40 hanggang $3.50 na price zone na may malakas na volume, may malaking posibilidad na maabot po niya ang $3.90 at posibleng gumawa pa ng bagong record high. Pero dapat pa rin po tayo maging maingat dahil kung bumagsak po ito sa ilalim ng $2.90, pwede itong magsimula ng trend reversal. Kaya para po sa mga traders, ang pinakamalaga ay tamang entry, tamang exit at protection sa ating kapital. Kaya yan yung sasabihin ko po sana kanina, yan nga po mga traders po yung madalas po nating binabanggit dito. Yan yung mga nagbubukas ng long at saka short positions. Paano naman po sa mga investors na nagtitrade sa spot market? Yan, kung tayo naman po ay mga investor na nagtitrade sa spot market, kung bumabagsak po ang presyo sa $2.90 na support, yan, isa po itong matinding support, ay isa po itong magandang price para bumili or dagdagan yung ating XRP holdings. Parang isa na rin po itong price level para sa ating DCA strategy or dollar cost average. Ayan, kaya magandang bumili dito sa $2.90. Kasi kung sakaling bumagsak po siya rito at dito po siya nagkaroon ng retest or ng rebound, at least nakabili po tayo rito. Kaya yan na po ang part ng ating risk management. Kaya ayan, pero kung kapag bumagsak ay syempre i-hold pa rin natin yan at sunod ay mag-aabang po tayo sa susunod na support level na naman at dyan na naman po tayo bibili. Kaya ayan, pero kung gaya nga ng sabi ng German analyst dito, kung tumalbog po siya ay possible po siyang umangat at papunta sa presyong $3.40 to $3.50 at kung pag nalampasan po niya ito ay pwede po siyang umabot sa $4. Kaya ayan, pag umabot po siya sa $4 ay ayan, pwede na rin po tayo mag-take profit diyan ng paunti-unti. Kaya ayan,